Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Dahil sa dakila mo, aking
Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tumawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat." Kayo ng babae ay laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan na inilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon
ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang babalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, dati po nung mga 1980s, 1990s, usong-uso yung mga horror na pelikula. Napanood nyo na ba yung Commander Bawang ni Tokayo, ni Herbert Bautista? Si Commander Bawang. Si Captain Barbell, siya rin ang gumarap doon. Shake, Rattle and Roll,
Yan, mga pelikula na horror. Kapag ka pinag-usapan po ang pelikulang horror, may tema dyan, isa lang, good versus evil. Ngayon po, noong araw, kapag ka may nakitang aswang o may nakitang masamang espiritu, tapatan mo lang ng krus yan, lalayo na yan. Kasi nakita na nila ang sagisag ng pinakamabuti sa lahat, si Kristo. Nagtatakbuhan na sila. Dumaan ang maraming taon, 2000s, late 2000s o 2010s, ang mga pelikula na iba na ang tema. Horror pa rin. Pero sa horror na ito, pansinin ninyo, hindi nagagapi ng mabuti ang masama. Yung mga paring nagpapalayas ng mga masamang espiritu, pinapatay sila ng masamang espiritu. Kahit tapatan nila ng krus, hindi tumatakbo. Sabi nung aswang, Katoliko eka ako. May mga ganun ba? Pagkatapos, may mga pelikula pa at mga aklat na isinulat na yung mga masasamang nilalang na dati nating tinatakbuhan, nagiging boyfriend at girlfriend at kaibigan. Halimbawa, napanood nyo na yung Twilight? Yung Twilight na pelikula, aklat yan na ginawang pelikula. Dati ang vampira kinatatakutan, pero sa aklat na yon, sa pelikulang yon, mabuti ang portrayal nila. Pwedeng magkaroon ng relationship ang mga tao sa kanila kasi hindi naman pala ganong kasama yung mga masasamang nilalang na ito. At patuloy ang temang ganito, mga kapatid. Bakit ko po nabanggit ito? Tandaan po natin, mga kapatid, ang mga isinusulat na aklat at ang mga ginagawang pelikula ay sumasalamin sa kaisipan ng mga taong nabubuhay sa isang certain period of time. Tandaan po natin yan. Ang mga pelikula at mga aklat ay salamin ng katotohanan ng lipunan. So mga kapatid, marami ng mga tao dati natatakot sa masama, tinatakbuhan ng masama, pero later, dahil sa mga napapanood nating pelikula, nakikita natin ang mga masama hindi na nilalayuan. Ang mga masama kinakaibigan, ang masama ginagawang normal, ang masama ginagawang mabuti. Mga kapatid, sa unang pagbasa, narinig natin ang paghatol ng Diyos kanino? Kay Adan, kay Eva, at saka doon sa isa pa. Sino? Yung ahas. Bakit hinatulan si Adan at Eva, ang una nating mga magulang? Kasi pinatulan nila yung panloloko nung ahas. Bakit hinatulan yung ahas? Kasi sinilo niya yung ating unang mga magulang. Mga kapatid, wala pong gagawing mabuti ang masama. Tandaan niyo po iyan. Lahat po ng bagay na masama mapupunta sa isang bagay na masama rin kapag ipinagpatuloy natin. At yun po, mga kapatid, yun pong pinapakita sa atin ng mga pagbasa. Hindi po magpapakita sa atin ang masama sa anyong masama. Laging magpapakita yan sa anyo ng maganda, mabuti, kaakit-akit. Kaya nga po, mga kapatid, ang ating mga unang mga magulang, kung nagpakita sa kanila si Satanas na yung kanyang magandang, yung tunay na anyo niya, hindi lalapit doon. Tatakbo yan. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo, nakita nyo na ba si Satanas? Nakita nyo na. Nakita nyo na. Maniwala kayo sa akin. Nakita nyo na si Satanas. Hindi lang natin siya nakilala. Kasi nakatago siya sa isang magandang anyo. Nasa anyo siya ng isang maganda at kaakit-akit na tao na nagbulid sa atin sa kasalanan. Nasaan niyo siya ng isang gawain na gustong-gusto nating gawin, pero nagpapasama sa atin. Nasaan niyo siya ng isang responsibility, nasaan niyo siya ng isang oportunidad na hindi natin pinalagpas, pero isinakripisyo natin yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng mas higit na pansin. Naroon siya sa pera. Naroon siya sa pang-aakit ng laman. Naroon siya sa kapangyarihan. Nakita na natin siya, pero hindi natin siya nakilala. Mga kapatid, bakit ba siya hindi nagpapakilala sa atin? May isang layunin lang po ang Diablo. Ilayo tayo
sa Diyos. Yun lamang yun eh. Yun lamang yun. Sa atin pong ikalawang pagbasa, ano po ang sabi ni San Pablo? Kapag ka itong tolda na ating tinatahanan, ito pong tolda, yung katawan natin, kapag ka nawala na yan, saan tayo pupunta? Sabi ni St. Paul, sa Diyos. Pero dahil ayaw ni Satanas na tayo mapunta sa Diyos, ipapain niya sa atin ang mabuti. Kasi alam niya na yung puso natin ay naaakit sa mabuti. Naalala niyo po mga kapatid, yun pong sinabi ni San Agustin, our hearts are restless until it rests in you. Ano ba ang kalikasan ng Diyos? Mabuti. Naaakit tayo sa mabuti. Kapag kapansin ninyo, pag may natanggap tayong mabuting balita, kontento tayo. Kapag ka mabuti ang ating kalusugan, kontento tayo. Kapag ka mabuti ang mga kaibigan at mabuti ang kalagayan ng buhay, kontento tayo. Inaakit tayo sa mabuti. Pero pwedeng baliktarin niya ng diablo para tayo ay siluin sa isang bagay na masama para tayo ay mapalayo sa Diyos. Mga kapatid, dito po sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang isang tip ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Hindi ba mga kapatid, ang kasalanan ay addiction? Kapag ka-addict na ang isang tao, sa kinaa-addikan niya, kinahuhumalingan niyang bagay, hindi na siya makaalpas. Halimbawa, sa isang alcoholic o lasenggo, kapag ka tumigil lang ng 2 araw, halimbawa, sanay siyang uminom umaga hanggang gabi, for 20 years, araw-araw niyang ginagawa yan, pas pinatigil mo ng 2 days, pag nakakita ng gin yan, manunuyo ang lalamunan yan. Kasi doon siya naakit. Nakatali na siya doon sa ganong klaseng activity, sa ganong klaseng desire. Gusto ni Satanas na tayo'y gapusin. Gusto niya tayong siluin. Gusto niya tayong ilayo sa Diyos. Mga kapatid, sa atin pong pambungad na panalangin, pinaalala sa atin sa panalangin na iyon na sana yung mga gusto ng Diyos, yung mga kalooban ng Diyos, yun ang naisin nating gawin. Iwasan ang masama, gawin ang mabuti. At yun naman mga kapatid, ang binabanggit natin kapag ka nagbibinyag ng bata, itinatakwil nyo ba si Satanas? Mahina din, kamukha ng mga ninong at ninang. Ulitin natin, itinatakwil nyo ba si Satanas? Tinatakwil nyo ba ang kanyang mga gawain? Tinatakwil nyo ba ang kanyang pangaakit? Sinabi nyo yan, ha? Nakita nyo na ba si Satanas? Kailan nyo siya huling nakita? Kailan nyo siya huling kinausap? Kailan nyo siya huling pinatulan? Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong tiwala tayong maglahad sa Ama ng ating mga kahilingan. Ang atin pong itutugon,
Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Naway magpanibago at panindigan ang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga bansang nagdirigmaan, naway magkasundo na at hangarin ang kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway magkaisa at matutong magbahaginan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit at kapansanan, naway patuloy silang kalingain ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway maiadya sa walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng sugat na dulot ng kasamaan at itaguyod mo sa iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain sa iyo ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birheng Maria na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.